Magandang araw po sa inyo lahat mga amigo at gabi na naman po dito sa atin at eto, ang daming kong messages na natanggap sa Pinoy Equator Guinea fan page at sobra yung naalarma ako kasi na ano ko na kinabahan ako sa mga message sa akin. So, merong isang grupo kasi 'di ba na nagnana ako ng mga videos natin at doon po sinend sa akin yung post niya na post nila na regarding kay Joanna na kung saan ay nagtangka pong wakasan ng kanyang buhay. At right now, ang sabing ganun ay siya daw ay meron daw injury at hindi ko alam kung nasaan siya mga amigo. Kasi hindi kami nagkakausap ni Joanna talaga. Medyo matagal-tagal na rin po kami hindi nag-uusap. So, sabi ko nga po sa inyo, hindi ako magme-message sa kanya. Ngunit ngayon, hindi ko matiis kung ano yung nangyari kasi Wesley ay minessage ko na. So kahapon, ganito yon. Kahapon po mga amigo, kausap ko si Wesley at sabi naman niya ay okay naman daw ang kalagayan niya doon. Tapos po mga amigo, ngayon po ang sabi niya ay nag-ano lang siya, ganyan lang siya tapos nag-heart, ganon. Hindi kami masyadong nagkausap ng matagal. Basta ang sabi ko lang kamusta kayo diyan. Sabi niya mabuti, yun lang. Pero ang base po sa post po na kung saan ang sinasabi nga raw po ay si Joanna raw po ay yun nga di ba si Mami Kuana. So actually yung mga video sa panood po ay kahapon lang po yun ginawa at bagong-bago po. Ngayon lang po yun na na ipalabas. So isang araw lang po ang pagitan. So kahapon po nakakausap ko si Mami Kuana. Ang sabi sa akin ni Mami Kuana, pinipilit niya ako tawagan ko si Joanna. Sabi ko siya na lang tumawag at ako na kontak kay Wesley. Tapos po mga amigo, ayun na nga po, pumutok na yung balita about sa nangyari kay Joanna. At wala naman ako, hanggat hindi nagsasalita si Wesley, wala tayong idea kung ano talaga yung nangyari. Syempre si Joanna po ay doon na po yung nakaanid doon po sa mga nanunusol at so sa atin naman po ay wala namang problema mga amigo kung matutulungan si Joanna. Yun po mga amigo. Kaya lang ang sisti po kasi dito is sa lahat po nangyayari nito ako po ang sinisisi. Yes po, ako po ang sinisisi at possible na ako na naman ang sisisi nito sapagkat sabi nga ganoon ang for sure ang reason niyan is umuwi sila doon na walang-wala at ako ang may kasalanan. So yun naman ang binabato sa akin at sinasabi sa akin ni Joanna na umuwi siya doon sa Ecuador, sa may Gabon at sa akin na naman niya isisisi yun kung bakit siya naghihirap ngayon. Ang tanong doon ay dati ba ay hindi ba sila naghihirap? Di ba parehas lang naman. Kaya lang yung wakasan mo ang yung buhay na matagal niya na sinasabi sa akin yun mga amigo. Yun yung pang blackmail niya matagal na po mga amigo. Kahit dati pa lagi niya sinasabi yun. Tapos po mga amigo nung last time na dati nung nagkakausap pa kami ni Joanna, sinasabi nga niya antayin mo lang ako iwawakasan ko ang aking buhay, ganon. Puro yan ang sinasabi sa akin. Ako naman, di ba, syempre tayo kapag wawakasan mo ang iyong buhay, hindi ka naman magsasalita, at hindi mo ipapaalam sa iba, gagawin mo na lang yun. Kaya lang po sa ni Joanna ay hindi ako naniniwala kasi nga po ay sabi ko nga po kung gusto mong mawala na hindi ka na magsasalita, di ba? Hindi mo na pinapaalam yun eh. Kaya lang right now ang balita po ang mga amigo ay meron daw siya raw ay sugatan.
So wala akong idea mga amigo, basta si Wesley lang ang sabi niya okay naman daw. So hindi ko alam kung sino nagsasabi ng totoo, yung nagnanako ng mga videos ba o si Wesley. Kasi kahapon ko pa nung nangamusta ako kay Wesley at nung siya ay nag-message sa akin, kasi ang gusto lang naman ni Wesley is mabigyan ko pa rin siya ng dapat kong bigyan sa kanya. Mabigyan ko ng pera, panggastos niya or ganoon. Kaso nga alam po mga amigo, grabe yung mga inaasal niya sa akin at na pag-uugali. So hindi ko naman siya masisisi gawa ng siguro hopeless na siya, kasi isipin niyo na lang na yung kanyang nanay ay inuwi siya doon sa Gabon. Ngayon hindi siya nag-aaral. Hindi niya alam kung ano ang direksyon ng kanyang buhay. So possible niyan mga amigo na kaya ganun na mainit ang ulo niya, kaya ganun na siya ay magsasalita is because alam niya sa sarili niya na wala na magiging direksyon yung kanyang buhay. Kasi nung dito sa Pilipinas maraming opportunity. So ganun po mga amigo. Kaya po kung ano man yung gawin ni Joanna sa kanya sarili, ay labas naman na ako doon. At hindi niya pwedeng isisi sa akin lahat-lahat ng mga nangyayari sa kanya. So kung ginawa nga niya yun at siya sugatan at kung nasan man siya, nasa hospital man siya or nasa man siya, sa akin lang sabi ko kaya Wesley, mag-ingat kayo. Ganun lang. Kahit anong man mangyari, nagkaaway, nagkatampuhan man, ang mahalaga po doon kahit papaano ay yung pinagsamahan ay isipin pa rin. So yun po, naggawa ko naman ay part ko sa kanila, pero syempre ang tanong dyan ay maggagawin ba ni Joanna na wakasan ang kanyang buhay kung merong nagpo-provide sa kanya. Before ako ang talaga nag-provide sa kanya ng ilang taon, matagal, sobra-sobra na ngayon nabigay natin, pero ngayon bakit niya pagagawin yun? So meaning to say, kung may nagpo-provide sa kanya, ay hindi niya gagawing wakasan ng kanyang sarili. So ibig sabihin, yung mga nagnanakaw ng mga videos na yan, walang naitulong yan. Walang financial na naitulong yan kay Joanna. So sino ba naman magbibigay kay Joanna ng halagang halimbawa 20,000 pesos, 30,000 pesos na nanonood sa atin, na yung mga nagagalit sa atin o yung mga nagnanakaw ng mga videos natin. Sige, for sure 100% walang tumulong diyan kay Joanna, kaya ganoon. So nagkamali si Joanna sa kanyang ginawa, na kung saan ay pinagkatiwalaan niya pa yung mga taong para lang ako ay bumagsak or ma-down. So sabi ko nga po sa inyo mga amigo, sa lahat ng ito, talo ang pamilya ni Joanna sa kanyang pakikinig sa mga yun. So, kahit na sabihin natin mga amigo na may tumulong man kay Joanna, pero hindi tutulungan niya na matagal na panahon, or makapagbigay ngayon sa mga susunod ay hindi natin alam kung makapagbibigay pa. So masaya ako kung may magbibigay sa kanya, pero sa ginawa ni Joanna na ngayon, ang sabing ganoon ay meron daw serious injury. Sabi ko nga po sa inyo, walang tumutulong dyan. So ang gusto ko lang ma-realize ni Joanna ay kung sino yung matagal na tumulong sa kanya, dapat doon siya magtiwala. Pero wala na, tapos naman na po mga amigo. Kaya lang sa mga naninira, sa mga nagsasabi ng hindi maganda at against sa akin, lalo na sa kanila na mga araw-araw ay pinablog tayo at kung ano-ano yung mga sinasabing hindi maganda sa atin. Sabi ko nga po mga amigo, ay basta tulungan lang nila si Joanna at maging maayos, masaya na ako doon. Masaya na ako doon. Kasi yung hindi okay, yung ginawa ni Joanna na yun, na pagtatangka sa kanyang sarili at wakasan ng kanyang buhay, ay hindi niya iniisip yung kanyang mga anak, na kung saan ay kailangan niyang
suportahan, alagaan at maging matatag para sa kanyang mga anak. So kung ito ang way para mag-guilty ako or i-blackmail niya ako, nagkakamali siya kasi alam ko sa sarili ko na wala akong ginawang masama sa kanya at hanggang sa huli tinulungan ko pa rin naman siya. So sa lahat ng nangyari kay Joanna, sarili niya ang pwede niya sisihin dahil sa lahat ng desisyon niya ay pabigla-bigla siya at hindi niya inisip yung mangyayari. At sa mga ginawa niya sa akin, tapos naman na yun. Kaya lang, syempre, alam niyo po na kung sino ang may kasalanan sa mga nangyari. Kaya po, ngayon ay nag-aantay lang ako ng message ni Wesley. At for sure, sabi ko nga po sa inyo, tatawag itong message yan kapag wala na silang pera. Pero sabi ko nga po mga amigo, nakakaawa din yung nangyari sa kanila. Na kung saan ay hindi naman sila bumalik ng Gabon ay ng Equatorial Guinea bagkos nasa Gabon lang sila. Pero hindi na natin kasalanan yun. Ang sa akin lang ay hindi niya kailangan wakasan ng kanyang buhay at para saan, di ba? Dahil hindi lang niya nakuha ang gusto niya, dahil hindi nakuha na makarating sa ibang sa France at dahil hindi siya nagkaroon ng bahay at lupa. Lahat yan is material na bagay lang. At lagi kong sinasabi sa kanya yun, ang napakahalaga ay yung pag-aaral ni Wesley. Yan ang sinabi ko sa kanya at alam na alam ni Wesley yan. Na kung saan kapag siya nakapagtapos ng pag-aaral ay matutulungan niya ang kanyang mga kapatid. Pero masyado siyang makasarili, sobra siyang makasarili at iniisip lang niya ang kanyang ang ikabubuti niya. Pero yung ikabubuti ng mga anak niya hindi niya iniisip. Grabe yung pambablackmail na yan at saka yung yung ginagawa niya yun para sa sarili niya lang. Sobra yan. Sabi ko nga po sa inyo mga amigo, ang buhay natin dito sa mundo, iiwanan din naman natin yan. So huwag tayo mag-focus sa mga material na bagay na nakakamit natin. Mag-focus tayo na gumawa ng mabuti. At mag-focus po tayo na magkaroon ng kapayapaan sa ating isipan at puso. So whether ano man yung ginawa ni Joanna, naway patawarin siya ng Panginoong Jesus dahil hindi niya alam yung kanyang mga pinagagawa. At sana rin po si Wesley ay maisip din naman niya na meron siyang mga kapatid na dapat naman niyang kahit pa paano ay tingnan-tingnan at huwag mabuhay na mag-isa lamang. At kasi ang alam ko po, nakahiwalay po si Wesley ng tinitirahan. Hindi po siya nakatira doon kila Joanna. So, pag-pray po natin si Joanna na maging okay po. At kung totoo man na mayroon siyang serious injuries, I pray na gumaling siya. At I pray na matulungan din siya ng mga taong ginagamit lang din naman siya para sirain ako at ako ay bumagsak. Sabi ko nga po, Diyos ang nakakaalam at Diyos ang hahatol sa lahat ng mga bagay na ginagawa natin. So ayun po mga amigo, thank you so much po sa panonood ng episode na ito at God bless po.